Welcome to my YouTube channel. Before we dive into today's video, here's a quick invitation for you. Make sure to hit the subscribe button located at the lower right corner of your screen and turn on the notification bell so you never miss out on future uploaded videos. If you enjoy what you see, give this video a big thumbs up to show your support. Share this video with your family, friends, and other people around you to spread truth, facts, information, entertainment, and grow our community. Drop a comment below, sharing your comments, thoughts, or any feedback. And I love hearing from you all. I appreciate you being here and joining me on this adventure. Together, let's make this experience even more amazing. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ating pag-uusapan ngayon ang isa sa mga maiinit na paksa na karaniwang pinagtatalunan ng iba't ibang relihiyon, lalo na ng mga sekta na hindi kumikilala at hindi tinatanggap na si Jesus ay Diyos at manlilikha. Bibigyan natin ng kasagutan ang katanungang, totoo bang si Jesus ay isa lamang nilikha o nilalang ng Diyos Ama? O siya ay isang manlilikha at hindi isang nilikha? Ano man ang inyong opinyon tungkol dito ay maaari ninyong ilagay ito sa ibaba sa comment section pagkatapos ninyong panoorin ang kabuuan ng video na ito. Umaasa ako na inyong panunuorin ang kabuuan ng video, na bukas ang inyong mga puso, pag-iisip at pangunawa, at handang tanggapin ang katotohanang inyong matututunan dito. Halina't atin ang umpisahan ang ating diskusyon. Nilikha ba ng Diyos si Jesus? Mayroon bang panahon na si Jesus ay hindi nag-e-exist or umiiral? Ayon sa Kolosas Kapitulo 1:15, ito ay mahalagang mga katanungan na may kaugnayan sa pagka-Diyos ni Jesus. Pinatutunayan ng kasulatan na ang Diyos Ama ay walang hanggan, walang simula at wakas, ayon sa Awit Kapitulo 90:2. Ngunit, kung totoong si Jesus ay nagkaroon nga ng simula, kung gayon, hindi siya magiging walang hanggan, at hindi siya magiging Diyos. Maaaring ikaw ay nag-iisip, ano ngayon? Ang bawat tunay na Kristiyano ay nag-iisip na si Jesus ay nariyan ng nag-e-exist o palaging umiiral. Ngunit sa kabaligtaran, maraming mga bulang relihiyon sa ngayon, ang naniniwala na si Jesus ay nilikha lamang daw ng Diyos. May katotohanan ba ito? Ang firstborn or panganay sa lahat ng nilalang. Ang debate na ito ay nagmula pa noong 3 siglo, mula sa isang tao na nagngangalang Arius. Ang Kolosas Kapitulo 1:15 ay isa sa mga teksto na ginamit ng kanyang mga tagasunod upang ipakita na si Jesus ay nagsimulang mag-exist or umiral. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos, ang panganay ng lahat ng nilikha. Yaong mga patuloy na nagtuturo na si Jesus ay isa lamang nilikha o nilalang, gaya ng Iglesia ni Cristo, at ng mga saksi ni Jehovah, ay ginagamit ang talatang ito upang kanilang mapatunayan na si Jesus ay hindi Diyos at manlilikha, at upang masuportahan ang kanilang paniniwala. Ayon sa kanila, maliwanag na ang ibig sabihin ng firstborn or panganay sa lahat ng nilalang ay si Jesus, di umano, ang unang nilikha o nilalang, tama po ba? Pero teka muna, huwag kayong masyadong magpadalos-dalos sa pagbibigay ng inyong baluktot na interpretation. Ang panimulang punto ng pagbibigay ng tamang kahulugan sa isang sipi ng kasulatan ay nangangailangan na tinitingnan muna ang buong konteksto nito. Sa Kolosas Kapitulo 1:15-23, itinataas ni Pablo si Kristo sa lahat ng bagay sa sangnilikha. Binanggit niya na si Jesus ang larawan ng Diyos, sa talata 15, na nilikha ni Jesus ang lahat para sa kanyang sarili, sa talata 16, na pinagtagpo ni Jesus ang lahat ng bagay. Sa talata 17, na si Jesus ang ulo ng simbahan, sa talata 18, na si Jesus ang panganay mula sa mga patay, at si Jesus ay nangunguna sa lahat ng bagay. Sa talata 18, ang isang mahalagang pariralang ginamit ni Pablo sa talatang ito ay, ang lahat ng mga bagay, sa wikang Griego, ta panta. Sinasabi ng talata na ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Ayon kay Pablo, mayroon lamang dalawang kategorya ng pag-iral, or existence sa wikang Ingles, bilang manlilikha at nilikha. Sa pag-iisip ni Pablo, si Jesus ay nabibilang sa unang kategorya, bilang manlilikha, or creator sa wikang Ingles.
Kung totoong nilikha lamang ng Diyos Ama si Jesus, kung gayon, siya ay mapupunta sa pangalawang kategorya, bilang nilikha, or creation sa wikang Ingles. Ngunit, hindi naman ito maaaring mangyari, dahil ang lahat ng nilikha ay ginawa ni Jesus, ayon sa Kolosas Kapitulo 1:16, katanggap-tanggap bang sabihin o paniwalaan na nilikha ni Jesus ang kanyang sarili? Paano ninyo ngayon maipapaliwanag ang talatang ito? Iisang tabi ninyo muna ang Kolosas Kapitulo 1:15. Bukod pa rito, pinahayag ni Pablo na si Jesus ay Diyos. Sinabi niya na kay Jesus, ang buong kapunuan ng Diyos ay nalulugod na manahan, ayon sa talata 19. At kung hindi pa yun sapat na malakas, sinabi ni Pablo na, sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa katawan, ayon sa Kolosas Kapitulo 2:9. Karaniwang sinasabi niya na, si Jesus ay buong ganap na Diyos, sa wika ng kanyang panahon. Sa katunayan, hindi naman niya sinabing, nasa kanya ang partial o bahagyang pagka-Diyos ay tumatahan sa kanyang katawan. Tama po ba? Dahil sa direktamenteng pinapahayag ng aklat ng Kolosas na si Jesus ay Diyos, ang mga miyembro ng kulta ay sinisiraan nila ang pagkakasulat sa Kolosas, dahil kumukontra ito sa kanilang paniniwala. Ang konteksto ng Kolosas lamang ang nagsasabi sa atin na, ang panganay or firstborn, ay hindi nangangahulugang nilikha si Jesus. Naniniwala si Pablo na ang lahat ng may pasimula ay nilikha ni Jesus, at si Jesus ay ganap na Diyos. Ang Diyos, sa tamang kahulugan nito ay walang simula o katapusan. At sa gayon ay hindi maaaring likhain o lalangin. Kaya, kung gayon, ano ang tunay na ibig sabihin ng panganay or firstborn sa wikang Ingles? Ang paggamit ng salitang panganay or firstborn sa banal na kasulatan. Ang salita para sa panganay or firstborn, prototokos, sa wikang Griego, ay matatagpuan sa 7 iba pang mga pahina sa Bagong Tipan. Lucas Kapitulo 2:7, Roma Kapitulo 8:29, Kolosas Kapitulo 1:18, Hebreo Kapitulo 1:6. Hebreo Kapitulo 11:28, Hebreo Kapitulo 12:23, Apokalipsis Kapitulo 1:5. Tanging sa salaysay ng kapanganakan ni Lucas, ang salitang ito ay tumutukoy sa pagiging pisikal na unang ipinanganak. Ang lahat ng iba pang paggamit ng salitang panganay or firstborn ay may mas malaki pang kahulugan. Sa iba pang mga talatang ito, ang terminong ito ay ginamit upang ipahayag ang pagiging preeminence or superior ni Kristo. Ang isang halimbawa ay makikita natin sa Hebreo Kapitulo 1:6, na nagsasabing, at muli, nang dinala niya ang panganay sa sanlibutan, sinasabi niya, ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay magsisamba sa kanya. Tinatawag ang mga anghel upang sambahin si Jesus, sa gayoy, ipinapakita ang kanyang kadakilaan. Sa Roma Kapitulo 8:29, si Jesus ang panganay, or firstborn sa lahat ng mga mananampalataya dahil siya ay higit sa kanilang lahat. Wala sa mga talatang ito ang may anumang kinalaman sa pinagmulan ni Jesus. Ang ilang mga talata sa Lumang Tipan ay nagpapahayag na ang panganay or firstborn ay may higit na kinalaman sa katayuan, or status, kaysa sa pinanggalingan o pinagmulan. Bilang halimbawa, sinabi ng Diyos tungkol kay David, at gagawin ko siyang panganay, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa, ayon sa Awit Kapitulo 89:27. Ang pribilehiyo ng pagiging panganay, or firstborn ay naililipat din sa Lumang Tipan. Sa Genesis Kapitulo 41:51, ang panganay ni Jose ay si Manases. Ngunit sa Jeremias Kapitulo 31:9, itinuturing ng Diyos si Ephraim bilang kanyang panganay. Kahit na si Ephraim ay hindi ang unang ipinanganak, ang katayuan o kalagayan ng panganay ay ibinigay sa kanya. Kaya dito, ay mapag-aalaman ninyong ang salitang panganay, or firstborn ay tumutukoy sa kalagayan, katayuan or status ng isang tao. Ang preeminence ng firstborn or panganay. Ang tumpak na kahulugan ng salitang panganay, or firstborn, sa Kolosas Kapitulo 1:15 ay hindi totoong nangangahulugan na si Jesus ay may pasimula, pinagmulan, or siya ay isang nilikha lamang.
Maling-mali po ito. Sa katunayan, ang salita ay nagpapahiwatig ng eksaktong kabaligtaran, dahil si Jesus ay Diyos, at nasa ibabaw ng lahat ng mga bagay na nilikha. Ang pananaw ni Pablo kay Jesus sa Kolosas ay naaayon sa iba pang mga bahagi ng kasulatan. Si Jesus ay ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya'y magiging pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay, ayon sa Kolosas Kapitulo 1:18. Atin muling repasuhin ang Kolosas Kapitulo 1, talata 15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Diyos, bilang Espiritu, ay hindi direktang nakikita ni Newman. Si Jesus, gayunpaman, ay inilarawan bilang imahe ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, maaari nating maunawaan ang katangian at kalikasan ng Diyos. Ang panganay ng lahat ng paglikha. Ano ang tamang ibig sabihin nito? Hindi ito nangangahulugan na si Jesus ay nilikha ng una. Sa kultura ng Hudyo, ang mga panganay ay madalas nangangahulugan na preeminence o pinakamataas na ranggo. Kaya, ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na posisyon ni Jesus sa lahat ng mga nilikha. Siya ay hindi bahagi ng mga nilikha, kundi siya ang manlilikha. Hindi kayo dapat nakafocus o nakatutok lang sa talata 15, buksan din naman ninyo ang inyong mga mata at pangunawa, at basahin ang sumusunod na talata sa 16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Malinaw at maliwanag na pinapahayag rito na si Jesus ay manlilikha, siya ang creator, at hindi siya ang nilikha o ang creation. Sa ayaw man o sa gusto ninyo, ito ang katotohanan, at hindi ninyo ito kailanman mababago pa. Ang kailangang magbago sa inyo ay ang inyong maling paniniwala. Ang ituwid ninyo ang inyong baluktot na doktrina. Upang lalong maging matibay at makumbinsi kayo sa ating pagpapahayag na si Jesus ay isang manlilikha, at hindi isang nilikha lamang, narito pa ang ilang mga talatang nagpapatunay o sumusuporta dito. Unang talata. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Genesis Kapitulo 1:26. Ano ang ibig sabihin ng likhain natin? Ilang personalidad ang tinutukoy dito. Ang salitang natin ay nasa plural tense at hindi singular tense. Higit sa isang personalidad ang tinutukoy dito, at ang isa rito ay si Jesus. Pangalawang talata, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Juan 1:1-3. Malinaw ang sinabi rito, na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Sino yung binabanggit na, sa pamamagitan niya? Basahin natin ang Juan 1:14, nagkatawang tao ang salita, at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Binigay sa talatang ito ang description o paglalarawan sa salita na Diyos, na nagkatawang tao, at ang lumikha sa lahat ng bagay. Sino siya? Ito ay wala ng iba kundi si Jesus. Kokontrahin pa rin ba ninyo ito? Sadyang ayaw pa rin ba ninyong tanggapin ang katotohanan ito? Na kumukontra sa inyong maling katuruan. Pangatlong talata. Noong una, nang usap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nang usap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Hebreo 1:1-2. Maliwanag na sinabi rito na, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, nilikha niya ang sanlibutan. So, ano pa ba ang hindi ninyo nauunawaan o naiintindihan dito? Malabo pa rin ba sa inyo ito?
At hindi pa rin ba katanggap-tanggap sa inyong paningin at pandinig, ang mga katotohanang nababasa o naririnig ninyo rito, dahil hindi ba ninyo kayang matanggap na mali nga ang katuruan ng inyong relihiyong kinabibilangan? Reality talk lang po tayo. Bato-bato sa langit, ang tatamaan, ay tumiwalag na sa inyong kinabibilangang sekta habang may oras pa. Pang-apat na talata, ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas na lumikha sa inyo. Ako ang Panginoong lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Isaiah 44:24. Kailangan ko pa rin bang ipaliwanag ito sa inyo? Hindi ba't straightforward na ito, na nagsasabing ang ating tagapagligtas na si Jesus, ay ang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay? Hindi pa rin ba kayo kumbinsido na si Jesus ay isang manlilikha at hindi nilikha? Or maaaring unti-unti na rin kayong nagmumuni-muni sa ngayon, at nag-iisip ng mabuti dahil nangungusap na ang Diyos sa inyo sa mga oras na ito. Dapat lang naman kung ganon. Kung inyo nang napag-isip-isip at napagtanto na may katotohanan nga ang mga nakikita at naririnig ninyo rito, at ito ay sumasalungat sa katuruan ng inyong relihiyon, huwag na kayong mag-atubili pa, at wala na kayong ibang dapat gawin, kundi, ang lumisan mula sa kinabibilangan ninyong bulaang relihiyon hanggat may panahon pa. Kung nais ninyo pa ng karagdagang panahon upang magsuri, magsaliksik, o mag-aral sa salita ng Diyos, ay gawin ninyo ito sa labas ng bakuran ng inyong simbahan, upang makatiyak kayo na nasa neutral ground kayo. At may ganap na kalayaan na hanapin ang katotohanan. Pero, kung gagawin din ninyo ang pagsusuri sa loob din ng inyong kinabibilangang relihiyon, ano pa ang silbi nyon? Dahil puro brainwashing at mind control programming lang ang inyong sasapitin mula sa kanila. Nasa sa inyo po ang inyong desisyon. Aming dalangin na magkaroon kayo ng sapat na lakas ng loob na putulin na ninyo. Finally, ang tanikalang gumagapos sa inyong kalayaan, na makaalis na mula sa baluktot at maling paniniwala. Bilang paalala, ang tamang pamamaraan ng pagbabasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos, ay kinakailangang binabasa o inuunawa ang kabuuan ng mga talata o konteksto. Hindi yung sinusungkit, o pinipili lang yung mga talata na pumapabor sa inyong doktrina, at yung kumukontra, ay inyong binabalewala lang. Hindi ganito ang tamang pagsusuri at pagbibigay ng interpretation sa mga salita ng Diyos. Kailangan ninyong basahin at unawain ang buong konteksto, at hindi yung isang partikular na bahagi lamang. Kailangan din ninyong mag-cross-reference check, at gumamit ng iba pang mga tools or materials na makatutulong sa inyo upang mabigyan ninyo ng tamang pagkakaunawa, interpretation at application ang mga talata na ating nababasa sa Biblia. Kung totoong kayo, ay naghahanap sa katotohanan at nagsusuri sa mga salita ng Diyos, ganito dapat ang inyong gagawin, at hindi kayo papayag na mananatili na lamang sa kung ano na lang ang idikta sa inyo ng inyong ministro. Kung pipiliin pa rin ninyo ang manatiling alipin, at nakatali ang inyong leeg, sa baluktot na doktrina ng inyong kinakaanibang relihiyon, personal desisyon na ninyo po yan. Hindi po kami nagkulang sa pagbabahagi sa inyo ng tamang katuruan ng salita ng Diyos, at kung mas pinipili pa rin ninyo kung ano yung mali, at binabalewala ninyo kung ano yung tama at matuwid, ang anumang desisyon na inyong pinili, ay inyong ipagsusulit sa harapan ng Diyos sa takdang oras ng paghuhukom. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth-watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.